Magandang araw! Ang ating pag-aaralan ngayon sa Mathematics 2, Aralin 6, Week 6, ay paglalarawan ng properties ng pagpaparami. Sa araling ito ay malalaman mo ang iba't ibang properties ng pagpaparami o multiplication. Magagamit mo rin ang iyong natutuhan sa properties ng pagpaparami o multiplication sa iba't ibang sitwasyon na may kinalaman sa pagpaparami. May iba't ibang properties ang pagpaparami o multiplication. Nariyan ang identity property of multiplication, zero property of multiplication, at ang commutative property of multiplication. Tingnan ang halimbawa sa ibaba. Suriin mo kung paano inilarawan ang pagpaparami kaugnay ng iba't ibang properties nito. Halimbawa, 5 times 1 equals 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. 5 equals 5. Tingnan natin ang isa pang halimbawa. 4 times 0 equals 0 plus 0 plus 0 plus 0. 0 equals 0. Suriin mo kung paano ipinakita ang iba't ibang properties of multiplication. Identity property of multiplication. Tingnan ang halimbawa. Sina Ben, Alan, Carlo at Dan ay bumili ng tig-iisang kotse. Ilan lahat ang kotse? 4 times 1 equals 1 plus 1 plus 1 plus 1. 4 equals 4. Ipinapakita dito na kahit anong numero ang i-multiply sa numerong 1, ang sagot ay mananatiling ang numero mismo. Zero property of multiplication. Tingnan natin ang halimbawa. May 6 na kahon na walang lamang holen. Ilan lahat ang holen sa kahon? 6 times 0 equals 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0. 0 equals 0. Ipinapakita dito na ang sagot o product ng kahit anong numero multiplied by 0 ay mananatiling 0. Commutative property of multiplication. Sa property na ito, ipinapakita na kahit mabago man ang order ng mga factor ay mananatili pa rin ang sagot o product nito. Halimbawa, 2 times 5 equals 5 times 2. 10 equals 10. Balikan natin muli ang tatlong properties of multiplication. 4 times 1 equals 4. Gamit ang repeated addition, 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 4. Ang number na multiplied sa 1 ay tinatawag na identity property of multiplication. Six times 0 equals 0. Gamit ang repeated addition, 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 equals 0. Ang number na multiplied sa 0 ay tinatawag na zero property of multiplication. 5 times 2 equals 2 times 5. 10 equals 10. Ang dalawang factors na nabago ang order pero pareho ang product ay ang commutative property of multiplication. Magsanay tayo. Number 1, 7 times 0 equals 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0. Number 2, 3 times 1 equals 1
plus 1 plus 1. Number 3. 3 times 0 equals 0 plus 0 plus 0. Number 4. 5 times 1 equals 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ipakita ang commutative property. Number 5. 5 times 7 equals 7 times 5. At number 6. 8 times 6 equals 6 times 8. Gawain sa pagkatuto bilang isa, pahina 29. Sagutin ang mga sumusunod na multiplication equation sa pamamagitan ng repeated addition. Number 1, 9 times 0. Number 2, 6 times 1. Number 3, 7 times 0. Number 4, 8 times 1. Number 5, 5 times 0. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa, pahina 29. Patunayan mo na ang magkatapat na equation ay may parehong sagot. Ipakita ang sagot sa pamamagitan ng repeated addition. Number 1, 2 times 5 equals 5 times 2. Number 2, 3 times 8 equals 8 times 3. Number 3, 4 times 10 equals 10 times 4. Number 4, 9 times 7 equals 7 times 9. Gawain sa pagkatuto bilang 3, pahina 29, basahin at unawain ang sitwasyon. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Sinabi ng aking kaibigan na ang 5 times 10 at ang 10 times 5 ay may parehong sagot. Tama ba ang aking kaibigan? Bakit? At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat!